Magandang araw! Happy New Year po sa ating lahat. January na. Ngayong araw po ay magbibigay po ako ng pinakakumpletong price update para po sa lahat ng mga FKM motorcycles. Excited na po ba kayo? Tara! Ito naman po ang kanilang Fecon 3GP standard version. Ito po ay isang semi-big bike category. Ang ganda rin at napakalupit din pala nitong kanyang pagkakadesenyo, no? Ito pong kanyang headlight dito sa harap, napakahaba po. Very sharp yung kanyang edges. And then mayroon naman po siya diyang high beam and low beam. At dito sa bandang ibaba, mayroon po siya ritong additional na daytime running light. Maganda rin, no? Parang check yung kanyang pagkakadesenyo. Well, anyway mga ka-LM, ito po palang ating motorcycle ay equipped na po siya ng dual channel ABS. Agaw pansin, ito pong kanyang inverted telescopic fork kasi nga gold yung kanyang color, yayamanin. Asahan natin mga ka-LM, ito po ay matibay, no? Durable talaga, more reliable pagdating sa mga bouncing performance. Dahil nga po ito ay inverted telescopic fork. Itong kanyang tip dito sa bandang ibaba is matte black po yung kanyang color. At ang kanya naman pong mga braking system dito po sa harapan, ito po ay equipped with single rotor disc brake. Thick din po siya, rounded shape, and then along with 2-pot caliper. May additional po pala rito na light reflector, bilog naman po yung kanyang hugis. At ito naman pong kanyang cast wheel is metallic silver yung kanyang color. At ang mga sukat ng gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong 110 by 70/17. At CST tires na po yung kanyang stock tires, kaya more reliable yan, makapit talaga yan mga ka-LM. Dumako naman tayo rito sa bandang itaas. Silipin naman po natin itong kanyang fully digital meter panel display. Ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 17 liters. At ang kanya naman pong ignition, ito po ay equipped with mechanical key. Anyway mga ka-LM, ito po pala ay mayroong 300 cubic centimeter engine displacement. At nakakapagbigay naman po ito ng maximum power na 27.9 HP at 9,750 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 22 Newton meter at 7,500 RPM. Ito naman po sa bandang ibaba, nandirito naman po itong kanyang napakalupit at napakapormang swing arm. Dahil nga po yung pagkakadesign hindi po siya straight, nagkaroon po siya rito ng curve. At pagdating naman po sa kanyang rear suspension, ito po ay equipped with monoshock absorber. Napakakapal ng kanyang coil spring na glossy white. Itong kanyang upuan, ang ganda rin, parang diamond shape. Malambot yung comfortability nandirito. May additional pang belt dito na pwedeng hawakan ng ating back rider. Silipin naman natin itong kanyang taillight. Pointed din po yung pagkaka-design. Medyo may kaliitan nga lang, pero ang kagandahan niya, nagkaroon pa rin siya rito ng split na daytime running light. And then nandirito po yung kanyang main brake light. At ang very attractive para sa akin, ito po yung kanyang rear wheels. Kaya pala ganun po yung design ng kanyang swing arm, no? Nagpa-curve po siya dahil wala na po siyang brace dito. Well, madalas makikita naman natin to dun sa mga mamahaling design ng mga big bike. Napaka-porma nitong ginamit nila rito na stock na kanyang cast wheel. At ang mga sukat naman po ng gulong rito sa likuran, ito po ay mayroong 150 by 60/17. Napakaganda po nitong kanilang FKM. Ito pong kanilang 3GP standard version. At ang presyo po nito para po sa mga gustong kumuha, ito po ay nagkakahalaga lamang po ng 158,000 pesos. Imagine mga ka-LM, very affordable yung kanyang price tag para po sa isang racing semi-big bike. At para naman po sa mga gustong kumuha ng hulugan, ay kailangan nyo pong mag-down payment ng 20,000 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 7,180 pesos. At kung mahilig ka namang mag-adventure, mayroon po sila ritong Fecon Venture 150. At ito naman po yung kanilang standard version. Ito yung motorcycle na pwede sa lahat ng road condition dito sa Pilipinas. Mayroon po itong adjustable na windshield, which is pwede po natin yung i-adjust depende po sa ating riding preparation. At ang lapad po pala nito pong kanyang headlight. Nagkaroon po siya rito ng split na daytime running light, napakahaba. At gumagamit po pala ito ng dual projector lights para naman po rito sa kanyang headlight. Dito naman po sa kanyang side profile, may nakalagay po rito na ADBN white color along with orange background. Nakalagay naman po dyan yung 150, yung kanyang engine displacement. At ito naman pong kanyang front suspension ay gumagamit ng
traditional telescopic fork. Meron po pala siya ritong rubber boots. Meron din po siya ritong additional na light reflector. At naka ABS po pala itong kanyang braking system. Ang anti-lock braking system ay nakakapagbigay po yan ng smooth na braking power. At ito naman po ay naka single rotor disc brake na flower design dito sa harapan. At meron po itong 2-pot caliper na gray color. Orange color naman po pala ito pong kanyang stock na magwheel. At ito po ay nakasimi dual purpose pattern tires. Silipin naman po natin ito pong kanyang fully digital meter panel display. Napakalapad po, no? Sa tingin ko siguro may 7 inches to, para po siyang tablet. At colored po yan. Meron din po siyang 2 button selector dito sa bandang ibaba. Naka naked handlebar at ang kanya naman pong ignition is naka keyless na po siya. Mayroon din po ata siya ritong integrated na USB charging port. Nandirito sa gitna. Ayan, meron na din po siyang USB charging port. Pwede na po kayong mag-recharge ng gadgets at mobile phones. Dito naman po sa kanyang left side pocket, buksan natin. Wow, spacious din po siya. Pwede po tayong maglagay rito ng gloves or coins. At nandirito naman po sa gitna, located dito pong kanyang fuel tank. At napansin ko lang, ito pong kanyang upuan is rough yung pagkaka-design, kaya hindi dudulas kapag kayo po ay uupo rito. Merong two-tone color combination na gray at saka black. Yung pagkakatahi, more durable po siya. At ito pong kanyang integrated na grab bar na silver color, makapal kaya masasabi natin na matibay. Pwede na po tayong maglagay agad dito ng top box straight out from casa. Silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Malapad din. Wow! Napakaastig na itong kanyang tail light. Nagkaroon po siya rito ng V design. Tapos parang nagkaroon ng pakpak ng eagle. At ito pong kanyang mga turn signals is mahaba siya. Naka-pop up. LED na rin po siya. At mayroon na din po itong plate light dito sa likuran. Silipin naman po natin ito pong kanyang rear suspension. Ito po pala ay equipped with dual sub-tank shock absorber. Adjustable yan mga ka-LM. Pwede natin yung i-adjust depende po sa road condition and then sa ating driving preparation. Napaka-sporty looks din po pala ng dating nito pong kanyang stock pipe. Nagkaroon ng carbon finish along with silver color at mayroon naman po itong single exhaust. Ang kanyang braking system dito sa likod is naka single rotor disc brake na flower design along with single pot caliper. Gaya ng sabi ko, naka dual purpose pattern tires po ito. Mayroon na din po pala siyang built-in na tire hugger. Naka liquid cooled naman po ang kanyang cooling system, kaya maaasahan natin na pwede po natin itong gamitin or ibabad maghapon magdamag sa mga malalayong biyahe. Dito po sa kanyang side profile, nagkaroon po pala rito ng FKM na chrome color, 3D emblem po yan. At may nakalagay po rito na ADB in white color along with orange background. At ito naman pong kanyang pillion step, alloy na rin po siya, not fadable. At ang ganda rin po ng pagkakaroon niya rito ng silver color dito po sa kanyang side profile. At ang gusto ko rito sa mga ADB is malalapad po itong kanyang footboard at mayroon din po siyang footrest extension. At ang presyo po pala nito pong kanilang Fecon Venture 150 standard version ay nagkakahalaga po ito ng 146,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 10,220 pesos. At mayroon naman po itong 7,065 pesos pagdating po sa 36 months. Ang ganda rin at very classic looks ito pong kanilang Victorino 250i. Ito pong kanyang headlight, ganito po talaga yung design ng mga iconic, legendary na mga big bike na classic. Dahil nga po bilog na bilog itong kanyang headlight. Combination po pala ito ng semi-digital meter panel display. Pagdating naman po rito sa kanyang front braking system, ito po ay equipped with single rotor disc brake, flower design, ayan o, very attractive. Along with 2-pot caliper, silver naman po yung kanyang color. At ang mga sukat naman po ng gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong 100 by 80/17. At ito po ay equipped with semi-dual purpose pattern tires. Ang lupit pala nito mga ka-LM, hindi po pala siya naka-mugs, no? Hindi natin napansin. Ito po pala ay naka-spokes in rim. Kaya po itong classic big bike na to or classic semi big bike na to ay ideal po pala siya pang on and off-road purposes. Dahil nga po ito ay naka-rim set and then naka-semi dual purpose pattern tires. Pagdating sa kanyang ignition, ito po ay equipped with mechanical key. Anyway mga ka-LM, ito po pala ay mayroong 17 liters na fuel tank capacity. At ito naman pong kanyang engine, ito ay mayroong between cylinder. Kaya kung mapapansin nyo, dalawa yung kanyang cylinder. Siyempre, naka 4-stroke po yan with 8 valves. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 12.5 kilowatt at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 17 Newton meter
at 5,500 RPM. Ito po pala is naka-fuel injection na. So para dun sa mga magtatanong, FI na po siya. At pagdating naman po rito sa kanyang rear suspension, ito po ay equipped with monoshock absorber. Itong kanyang taillight rito is rounded shape po siya. Nagkaroon ng cover dito na black and then LED na po siya. Dito naman po sa kanyang rear braking system, ito po ay equipped with single rotor disc brake. Flower design po siya, very attractive, along with single pot caliper na silver. At ang mga sukat ng gulong rito sa likuran, mga ka-LM, napakalapad pala. Meron po itong sukat na 130 by 90-15. At ito pong kanyang stock pipe, grabe, napaka-forma, stainless yan mga ka-LM. Oh. Mapunta naman tayo rito sa kanyang upuan. Scrambler type itong kanyang upuan mga ka-LM, nagkaroon ng mga guhit-guhit dito. At ang presyo po ng ating Fecon Victorino 250i ay nagkakahalaga po ito ng 161,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 20,000 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment ay meron po itong 8,350 pesos sa loob ng 3 taon. At kung ang hanap nyo naman po ay comfortable riding, meron po tayo ritong Fecon Slick 150. Napaka-forma din po pala ng dating nito pong scooter na ito. Meron din po pala itong mahabang windshield na clear color. At silipin naman po natin ito pong kanyang headlight, naka B-shape design. Mayroon po itong integrated na daytime running light dito po sa bandang itaas. At nandirito po sa bandang ibaba, ito pong kanyang turn signals na diamond type. May nakalagay naman po rito na 150. Ito po yung kanyang engine displacement, naka 3D emblem po yan dito po sa kanyang side profile. Nagkaroon po pala rito ng touch ng carbon, very attractive po siya. Hanggang dito sa kanyang front fender, nagkaroon ng touch ng carbon. At ito po pala ay equipped ng ABS, ito pong kanyang single rotor disc brake with 2-pot caliper. Ang kagandahan ng ABS ay nakakapagbigay po yan ng smooth na braking power. At ito naman pong kanyang cast wheel is matte black color. Naka-traditional telescopic fork naman po itong kanyang front suspension. At mayroon din po itong rubber boots which is protection naman po yan para hindi po mapasukan ng dumi. Silipin naman po natin ito pong kanyang meter panel display. Combination po pala ito ng analog at saka digital. May 2 button selector po dito sa bandang ibaba. Naka naked handlebar at ang kagandahan niyan, naka keyless na po pala itong kanyang ignition. At mayroon na din po itong integrated na USB charging port, pwede na po tayong mag-recharge ng mobile phones. At ito naman pong kanyang right side pocket ay malalim. Pwede po tayo ritong maglagay ng gloves or di kaya mobile phones. Mayroon din po itong utility hook dito sa gitna at malawak din po itong kanyang footboard. Ang kagandahan niyan, mayroon po pala itong footrest extension, kaya pwede po nating i-stretch yung ating paa kapag nangangalay tayo pagdating po sa mga long rides driving situation. Ang lapad po pala nito pong kanyang upuan at malambot mga ka-LM, very comfortable itong sakyan. Maganda rin po pala itong kanyang integrated na grab bar na silver color, no? Cast na rin po siya. Pwede na po tayo ritong maglagay ng top box straight out from kasa. Dito naman po sa kanyang side profile, may nakalagay rito na Slick 150, chrome color 3D emblem po yan, kaya very attractive sa ating mga paningin. Napakalaki din po yung pagkaka-design pala nito pong kanyang engine cover, may naka-intact na FKM. And then ito pong kanyang airbox cover is matte black color. At nakalagay naman po dyan is 4 valve. Wow, malakas-lakas po ito. And then naka-liquid cooled naman po ang kanyang cooling system. Kaya maaasahan natin na pwede po natin itong gamitin pang long rides. At pagdating naman po rito sa kanyang rear suspension, ito po ay equipped with dual shock absorber. At ito po ay adjustable. At gumagamit naman po ito ng single rotor disc brake along with single pot caliper para po sa kanyang rear braking system. Silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Wow, napakalapad, no? Ang laki po nitong kanyang tail light dito sa likod. Very attractive at very visible po ito day or night time. Included na rin po pala rito ito pong kanyang turn signals dito po sa kanyang tail light assembly. At itong napakalapad na to, pag ating sinilip, mayroon na din po pala siyang plate light. Silipin naman po natin ito pong kanyang stock pipe. Wow, napakalaki at napakahaba. May lining naman po ito na silver color. At ito naman po ay naka-single exhaust. Silipin naman po natin ito pong kanyang underseat compartment. Maluwag din mga ka-LM, saktong-sakto lang, no? Pwede po nating paglagyan ng ating mga gloves or jacket or anything na personal belongings na pwede na magkakasya rito po sa kanyang underseat compartment. Dito na rin po pala located dito pong kanyang fuel tank under the seat. Close na natin.
At ang presyo po pala nito pong kanilang Fecon Slick 150 ay nagkakahalaga po ito ng 126,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 8,820 pesos. At meron naman po itong 6,165 pesos sa loob po yan ng 36 months. Fecon Rev X125. Malupit din pala ang dating nitong scooter na ito. Silipin po natin itong kanyang headlight. Wow, naka-dual projector lights at meron po siyang split na daytime running light dito sa bandang itaas. Nandirito naman po sa bandang ibaba ito pong kanyang LED na mga turn signals. At pagdating naman po sa kanyang front suspension, ito po ay equipped with traditional telescopic fork. Meron na rin po siyang added reflectors dito. At ito po ay naka single rotor disc brake along with 2-pot caliper na gray color. Mapunta naman po tayo rito sa bandang itaas. Silipin naman po natin itong kanyang digital meter panel display. Combination po pala ito ng analog. And then meron po siya ritong 2 button selector. At gumagamit naman po ito ng mechanical key para naman po sa kanyang ignition. Wala po itong mga front pocket. Ngunit maluwag po itong kanyang footboard. At malapad po pala itong kanyang upuan. Buksan po natin, silipin natin itong kanyang underseat compartment. Wow, maluwag din mga ka-LM. Ang daming nakalagay rito pero kasyang-kasya dito sa kanyang underseat compartment. Dito na din po located ito pong kanyang fuel tank. At napansin ko lang, napakaganda po ng design nito pong kanyang integrated na grab bar, no? Pwede ka na po agad dito maglagay ng top box straight out from casa. At dito naman po sa kanyang side profile, mayroon po pala siya ritong honeycomb design. At ito po ay equipped with single shock absorber. Makikita natin ito po ay adjustable. At naka single rotor disc brake din po pala ito dito sa likuran. Napaka-forma, no? Naka disc brake po rito sa likod hanggang doon sa harapan. At ito po ay gumagamit ng single pot caliper. Silipin naman po natin itong kanyang tail light. Maliit lang po yung pagkaka-design, may partition sa gitna at mayroon din po siyang daytime running light. May added reflector lights dito sa gitna at ito pong kanyang mga turn signals is naka-pop up. Medyo matulis yung pagkakayari. LED na rin po yung kanyang mga ginagamit sa kanyang lighting system. At meron na din po itong integrated na plate light. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang exhaust pipe. Meron naman po itong matte black color na heat protection guard. At meron na din po pala itong built-in na tire hugger. At ito po ay naka-air cooled para po sa kanyang cooling system. At ang presyo po ng Fecon Rev X125 ay nagkakahalaga po ito ng 74,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 5,180 pesos. At mayroon naman po itong 3,830 pesos sa loob po yan ng 3 taon. At may rebate naman po itong 400 pesos kapag on time ka po na nagbabayad. Dito naman po sa kabila, ito naman po yung kanilang Fecon Labi 150. Para naman po ito dun sa mga mahihilig sa mga classic scooter na mayroong modern design. Napakaganda rin po pala nitong kanyang headlight, no? Nagkaroon po siya ng chrome color na headlight cover dito sa bandang itaas. May high beam and low beam, bulb type po yung kanyang ginagamit. May nakalagay naman po rito na FKM na 3D emblem. At dito po located sa bandang harapan, ito pong kanyang mga turn signals. At para sa akin, no, nagkaroon po siya ng additional premium looks dahil ito pong kanyang grill is silver color hanggang dito po sa mga lining niya rito sa bandang dulo. Kaya nagmukha po siyang premium. Nakadiretso po pala yan hanggang dito sa dulo. Ayan, o, para po siyang nagkaroon dito ng wing design na chrome color. Kaya very attractive sa ating mga paningin. At pagdating naman po rito sa kanyang front suspension, ito po ay gumagamit ng traditional telescopic fork. Naka single rotor disc brake sa harap at mayroon po itong dual pot caliper na gray color. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang meter panel display. Combination po pala ito ng analog at saka digital. At pagdating po pala rito sa kanyang ignition, naka-keyless na pala ito. Wow, impressive ba? Naka-keyless na po itong kanilang classic scooter na to. Mayroon naman po siyang integrated na utility hook dito sa gitna at mayroon po siyang front pocket. Pwede po tayong maglagay rito po sa kanan at kaliwa at gumagamit naman po ito ng mechanical key para po dito sa kanyang front pocket. Maluwag din po itong kanyang footboard at mayroon na rin po siyang rubber cover on top which is anti-slip naman po siya para hindi madulas. At malapad po itong kanyang upuan, no? Classic na classic yung kanyang dating, malambot. At ang kagandahan niya, nagkaroon po siya ng two-tone color combination na gray at saka black. Ito naman pong kanyang integrated na grab bar, sturdy wheels, no? Gray color naman po siya. Silipin naman po natin itong kanyang tail light.
Wow, napakaastig, no? Classic yung dating pero modern yung pagkakadisenyo nito pong kanyang taillight. At dito po located sa magkabila, ito naman pong kanyang turn signals. Naka-single rotor disc brake din po siya. The same lang din po dun sa harapan, naka-disc brake sa harap hanggang dito sa likod. Silipin naman po natin ito pong kanyang stock na exhaust pipe. Wow, bilugan, no? Mahaba siya, oblong po pala siya mga ka-LM. Ang cute din po nitong kanyang heat protection guard na chrome color. Naka-hide po pala ito pong kanyang foot peg para po sa ating back rider. So iprepress lang po natin yan, lalabas na po siya. At ang presyo po ng kanilang Fecon Labi 150 ay nagkakahalaga po ito ng 89,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 6,295 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 4,545 pesos. Sa loob po yan ng 36 months. At dito naman po sa kabila, ito naman po yung kanilang Fecon LTS 125. Para naman po sa mga kababayan natin na naghahanap ng pang daily use na motorcycle, saktong-sakto to dahil matipid po to sa pagkonsumo ng gasolina. Silipin naman po natin itong kanyang headlight. Mabangis din yung kanyang dating, LED na siya. Mapapansin natin na nandirito na rin po yung kanyang mga turn signals. Included na po siya rito sa kanyang headlight assembly. At dito sa bandang itaas, nagkaroon po siya rito ng split na daytime running light. May nakalagay naman po rito sa bandang itaas na FKM logo in chrome color. At dito po sa kanyang side profile, mala Aerox ang dating, no? Ito pong kanyang palikpik rito is silver color. At silipin naman po natin ito pong kanyang front fender. Wow, very attractive. Bakit? Nagkaroon po siya rito ng touch ng carbon tapos glossy blue po rito sa bandang dulo. Mayroon na rin po siya ritong light reflectors. At ang kanya naman pong mga braking system dito sa harap ay equip po ito ng single rotor disc brake along with 2-pot caliper na matte black. At silipin naman po natin ito pong kanyang digital meter panel display. Wow, napakalaki. Ang lapad po pala nitong kanyang digital display. May 2 button selector naman po rito sa bandang ibaba. Mayroon po pala itong hazard at electric starter. At pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po ay gumagamit ng mechanical key. Mayroon po itong 2 front pocket, malaki at saka maliit. Pwede po nating paglagyan ng ating mga coins or gloves. Mayroon din po itong maluwag na footboard. At ang ganda po pala ng dating nito pong kanyang seat cover kasi para po siyang may mga diamond design at napakalambot po. Gray color naman po ito pong kanyang aim shift design na grab bar. Silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Naka M design din siya, no? Which is very impressive. LED na po yung kanyang ginagamit po para sa kanyang brake light. At maganda rin po pala ang pagkakadesign nito pong kanyang turn signals dahil included na po ito dito po sa kanyang pairings. At mayroon na din po itong plate light dito sa likod. Silipin naman po natin ito pong kanyang exhaust pipe. Maganda rin po yung pagkakadesign. Nagkaroon ng touch ng carbon, glossy black at yung kanyang tip is glossy black lang din. At mayroon po itong single exhaust. At napaka-porma po pala ng dating nito pong kanyang single shock absorber dito sa likod. Mayroon na po itong canister na silver color. Matte black naman po ito pong coil spring na kanilang ginamit dito at ito po ay adjustable. At naka-drum brake naman po ang kanyang preno dito sa likuran. At ang presyo naman po ng Fecon LTS 125 ay nagkakahalaga po ito ng 70,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 4,965 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 3,690 pesos. Sa loob po yan ng 36 months. Isa po ang Fecon Falcon X400 sa mga pinaka-affordable na big bike nowadays. At ito pong ating nasa harapan ngayon, ito po yung kanilang classic motorcycle pero mayroon po siyang modern design. Very attractive po itong pagkakadesenyo nitong kanyang headlight. Ito po ay equipped with inverted telescopic fork kaya asahan po natin nakakapagbigay po ito ng more reliable pagdating po sa durability, and then in any road condition nakakapagbigay po siya ng outstanding na bouncing performance. Mayroon naman po siyang added reflector lights dito po magkabila. Visible naman po yan kapag kayo po ay magte-turn sa kanan at kaliwa. Maganda rin ito pong kanyang stock na front fender, two-tone color combination, glossy black, and then itong kanyang brace is metallic silver po siya. Pagdating po sa kanyang braking system, ito po ay equipped with dual rotor disc brake. Napakaganda rin mga KLM dahil nga po ito ay flower design along with 2-pot caliper. Matte black naman po yung kanyang color. And then pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, ito po ay may sukat na 110 by 70/17. Fully digital meter panel display.
Pagdating dito sa kanyang ignition, ito po ay equipped with mechanical key. At ang kagandahan niyan, dual purpose, meron po tayong option. Ayan o, so equipped na rin po siya ng keyless system. Imagine mga ka-LM, classic big bike pero napaka-modern ng kanyang dating. Ito po ay mayroong fuel tank capacity na 15 liters. Ito po ay mayroong 400 cubic centimeter engine displacement. Naka-parallel twin cylinder, dual overhead cam with 8 bulbs. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 28.5 kilowatt at 9,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 35 Newton meter at 6,500 RPM. Ito po ay equipped with 6-speed manual transmission. Ito po ay equipped with monoshock absorber. Silipin naman po natin itong kanyang tail light. At ang mga sukat ng gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong 150 by 60-17. Napakakapal po nitong kanyang gulong. At ang ganda rin pala ng dating nitong kanyang stock na muffler, no? Nagkaroon po siya dito ng dual exhaust. Itong kanyang upuan, maporma, no? Parang mayroon po siyang pagka-retro style dahil nagkaroon po siya rito ng mga guhit-guhit. Mayroon din po siyang belt dito na pwedeng hawakan ng ating back rider. Idagdag ko lang mga ka-LM, ito po palang kanyang braking system dito po sa harap at likod ay equipped na po siya ng ABS, also known as anti-lock braking system. Napakaganda pala nitong kanilang Falcon X400 at magugulat ka sa presyo dahil talagang very affordable. Dahil ito po ay mayroon lamang presyong 211,000 pesos ang kanyang SRP. At para naman po sa mga gustong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 30,000 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 8,850 pesos sa loob ng 3 taon. At para naman po sa mga nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas ng mga FKM motorcycles ay available po ito sa cash at installment basis. At para naman po sa mga gustong magpunta rito ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin. Dito lamang po yan sa Carmack, Dagupan City, Pangasinan.